Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na-in-love ako sa bunsong kapatid ng aking kaklase. Hi DJ Rocky. Tuwing nagdadrive ako, imbes na makinig ako sa sarili kong playlist, pinakikinggan ko ang programa mo. Minsan pa nga, kapag hindi ako nakakaabot sa pakikinig sa programa mo, dun ako sa YouTube o sa Spotify. At dun ko mapapakinggan ang iba't ibang storyang ibinabahagi mo na nagbibigay ng iba't ibang lesson para sa akin. Nalilibang ako. Kaya naisip ko na ipadala rin sa iyo ang kwento ng aking buhay. Baka sakaling kapulutan din ng aral. Itago mo ako sa pangalang Zaya. At ito ang aking secret file. Way back high school, madalas kaming nagsasabay ng aking kaklase maglakad pa uwi para makatipid. At minsan, napapasama ako sa bahay ng kaklase kong yun para makipagkwentuhan. Dagdag pa nito, nakikikain ako ng merienda na inihahanda ng kanyang nanay. Noong una, napapansin ko na yung bunsong kapatid nila ay makulit, malambing. Para sa akin, wala lang naman yun. Dahil sarap na sarap ako doon sa pinapakain sa akin ng nanay niya. Ni hindi pumasok sa isip ko yung pagkakaroon ng crush. Pero alam ko na sa sarili ko kung ano ang sexual orientation ko. Bakla ako. Oo, DJ Rocky. Isa akong bading. Sa loob ng halos 3 taon, ganun ang senaryo ng buhay ko. Lagi akong nasa bahay ng kaklase kong yun. At madalas kong nakikita ang bunso nila. Na itago natin sa pangalang Chad. Hindi nagtagal, graduate kami ng high school. Kinailangan kong lumipat ng ibang lugar para magpatuloy ng kolehiyo. To cut the long story short, nakapagtapos ako ng college, bumalik ako sa aming lugar para magtrabaho sa isang LGU. Nakapasok ako bilang isang executive secretary. At habang nakatambay ako sa labas ng bahay, day off ko,
Bigla akong nagulat. Dahil sa isang nakamotor na lalaki. Matangkad, maputi, ayos na ayos ang buhok. Malinis kung manamit. Tinanong ko agad yung pinsan ko na best friend ng kaklase ko noon kung sino yung lalaking dumaan. At ang sagot niya sa akin, si Chad. Ang lalaking yun ay si Chad. At simula ng araw na yon, hindi na ako mapakali. Naiisip ko na siya palagi. Hinahanap-hanap na siya ng mga mata ko. Nag-iisip na ako ng paraan kung paano magkakasalubong ang aming landas. Pero syempre, mukhang malabo naman yun. Dahil maliban sa parang naging suplado itong si Chad, imposible naman na magkaroon yun ng atensyon sa isang bakla. Lalo na sa katulad ko. Then isang araw, niyaya ako ng pinsan ko na mag-night swimming. Kasama ang best friend niya na kaklase ko noon nung high school. At ang sabi niya, kasama daw ang mga kaibigan niya at baka sumama si Chad. Na-excite ako nang marinig ko ang pangalan ni Chad. Siyempre, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Oo agad ang sagot ko. Tama naman ang expectation ko dahil sumama talaga si Chad. Kilig na kilig ako, pero pigil na pigil ako. Kasi nga, ang sungit ng itsura. Ang suplado. Habang lumalalim ang gabi, etong pinsan ko nakisuyo sa akin na kung po pwede, kunin daw ang naiwan niyang gamot sa bahay. Pero sabi ko wala na akong masasakyan at hindi naman ako marunong magmotor. Tapos bigla niyang hinila si Chad. Sabay sabing, siya ang magmamaneho ng motor para kunin ninyo sa bahay ang gamot ko. Well, DJ Rocky, feeling ko tadhana yun. Diyos, alam din kasi ng pinsan ko na sobrang crush ko si Chad that time. Kaya siguro naiintindihan niya ang pananabik ko. Planado niya pala yun para magkalapit kami. Kasi nga, tingin daw ako ng tingin kay Chad. Yun na lang daw yung naisip niyang paraan para maipaglapit kami. Nakakatawa, di ba? So ako naman kilig na kilig. Ang saya-saya. Dahil sa wakas, hindi ko lang makakausap si Chad kundi makakasakay pa ako sa motor niya. At habang nasa daan kami, ang dami na naming naging topic. Medyo naging kampante naman siya sa akin dahil ang dami kong kinukwento sa kanya. At dun na nagsimula ang lahat. Hindi na naputol yun. Pag wala akong trabaho, ako na mismo ang nagyayaya sa kanya na kumain sa labas o di kaya'y gumala. Mahilig kasi akong tumambay sa overview na kitang-kita ang buong city namin. Doon kami nagkukwentuhan. Tumagal yun ng ilang buwan at hindi nagtagal. Nakareceive ako ng balita na nagpasakit ang damdamin ko. Ikakasal na si Chad dahil nakabuntis daw siya. Hindi ko talaga i-deny. Nasaktan ako. Kaya para makamove on ako, itinuon ko ang oras ko at ang focus ko sa pagtatrabaho. Hanggang sa nawalan ako ng communication kay Chad. Pagkaraan ng halos 4 na taon. Isang araw, nag-renew ako ng lisensya ko sa LTO. Nagkataon na nandun din si Chad.
Kanina pa raw niya ako pinagmamasdan. Hinantay niya akong lumabas. Nilapitan niya ako. Sabay sabing, kumusta ka na? Ang tagal na nating di nagkikita. Ano na bang number mo? Pwedeng hingin? Binigay ko naman. At doon ko nalaman na wala na pala sila ng asawa niya. Kaya nagpatuloy ako sa pag-iimbestiga kung bakit sila biglang nagkahiwalay. At nalaman ko ang lahat. Na habang sila noon ng asawa niya ay kung ano-ano palang bisyo ang napasok niya. Kasama na roon ang pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot. And worst, pinakulong siya ng mismong kapatid niya. Dahil hindi na kayang madisiplina. So umandar yung pagiging maawain ko. Nag-usap kami ng masensinan at aaminin ko. Hanggang sa mga panahong yun, mahal na mahal ko si Chad. Naghahalo ang awa at pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Niyakap ko siya. At napaisip ako kung bakit nga ba nangyari yun sa kanya. At imbes na iwasan siya, nakipag-close ako uli sa kanya. Gabi-gabi pagkatapos ng trabaho, lagi kaming magkasama. At unti-unti inamin niya na ang lahat-lahat ng mga nangyari sa kanya. Hindi niya raw kinaya yung pressure sa buhay na maaga siyang naging tatay sa dalawa niyang anak. Kaya napasabi na lang ako ng tutulungan kitang magbago. Basta maniwala ka lang sa akin. Hinding-hindi kita pababayaan. Pero dapat tulungan mo rin ako sa mga plano ko sa'yo. At para tuluyan kang makarecover, tutulungan kitang mag-process ng papers mo. Pero ang sagot niya sa akin, papayag lang daw siya ng mga ibang bansa sa isang kondisyon. Sabi niya, samahan mo ko sa ibang bansa, 2 tayo dong magtrabaho. Magsama na tayo dun. Sa isip-isip ko, mahirap yung kondisyon niya dahil walang ibang makakapalit sa trabaho ko sa opisina. Ako lang ang inaasahan ng head ng pinapasukan ko. Lumipas ang ilang linggo, natapos ang mga papers niya. Medyo masakit para sa akin kasi mahihiwalay na naman siya pero kailangan niyang lumuwas ng Maynila para dun mag-apply nang sa gayon makapag-abroad na. Nag-alangan pa nga siya Dahil ni minsan, hindi niya naranasang mawalay sa kanyang pamilya. Ang sabi ko na lang para tumatag siya, dadalawin ko na lang siya buwan-buwan sa Maynila at susuportahan sa mga kailangan niya. Sa awa naman ng Diyos, pagkalipas ng 3 buwan, ibinalita niya sa akin na uuwi siya dito sa amin para magpaalam. Kasi 2 linggo na lang, flight na niya papuntang Dubai. Hello mga kabisyo, ito nga pala si DJ Rakitera, ang babaeng naniniwala sa kasabihang wala ka mang jowa, maganda ka naman at maraming pera. O diba? Ano yun? Wala kang pera? Naku, you can't spell ganda without anda. Medyo charot with harot. Buti na lang may Bingo Plus. Ito ang first ever live streaming bingo in the Philippines. Piso lang ang kailangan mo para makalaro at magkaroon ng chance manalo. I-download mo na ang Bingo Plus app sa Apple App Store, Google Play Store o pwede mo rin namang panoorin ang live streaming sa bingoplus.com. Maraming games tulad
tulad ng Pinoy Drop Ball at kering-kering mo na manalo ng jackpot up to 200 times at 15% cashback up to 4,317 pesos for new players. Pagcor license ang Bingo Plus, kaya FAS na FAS ka talaga kabisyo. Bingo sa saya, plus sa panalo. Powered by Digi Plus, one of the 38 Philippine companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. 15% cashback up to 4,317 pesos. Promo runs from February 6, 2024 to December 21, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Ilang araw at gabi na magkasama kami. Sinulit namin ang mga natitirang araw niya bago siya lumipad pa ibang bansa. At nung huling gabi niya, hindi ko na napigilan ang sarili ko na hindi umiyak. Para akong batang natatakot. At nangungulila o mangungulila pa lang sa isang minamahal sa buhay. Alam kong taon ang bibilangin bago kami uli magkita. Pero ang alam kasi niya, mauuna siya ron at sa susunod na taon, ako naman ang pupunta. Lumipas ang mga buwan, lagi niya akong kinukulit. Kailan nga ba ako susunod? Hindi naman ako makasagot-sagot dahil hindi ko alam ang irarason ko sa head ng opisina namin na siyang kapatid ko. Anong idadahilin ko kung bakit ako pupunta ng ibang bansa? Bakit ako doon magtatrabaho? Makalipas ang isang taon, medyo nagkakalabuan na kami. Minsan, nangungumusta at nagpaparamdam siya. At damang-dama ko ang pangungulila sa kanya. Then one day, nagdesisyon ako na mga ibang bansa niya. Sabi ko sa sarili ko, gagawa ko ng paraan para maging maayos uli kami. Sa mga panahong pinoproseso ko ang mga papeles ko, naglihim ako kay Chad. Ang sabi ko lang sa kanya, Chad, meron akong best friend na pupunta dyan sa Dubai. Padadalhan kita ng mga paborito mong dry fish. At iba pang mga pagkain mula dito sa atin. Pahingi ng contact number mo para pagdating sa inyo, matawagan ka niya. Magkita na lang kayo doon. DJ Rocky, gusto ko siyang i-surprise. Gusto ko siyang mayakap ng mahigpit. Then finally dumating na ang araw ng pagpunta ko sa Dubai. May kasamang lungkot, takot at kaba. Kasi nga, medyo matagal Matagal bago ako nakarating. Sa sobrang excited kong makita siya, tinawagan ko muna siya para sabihin sa kanya na nag-land na ang eroplanong sakay. Kung saan sakay ang best friend ko. Pero ang sagot niya sa akin, pwede bang sa day off na lang kami magkita kasi hindi ako pwede mag-absent sa trabaho Kaya DJ Rocky, nag-antay pa ako ng 4 na araw. Tiniis ko yung pangungulila sa kanya kahit nandun na ako sa Dubai. Then dumating na yung araw na makikipagkita na siya. So ang buong akala niya, totoong best friend ko ang kikitain niya. Pagbaba niya ng escalator, andun ako. At nang makita niya ako, yung mga singkit niyang mata, unti-unting lumalaki. Mukhang ang sorpresang ginawa ko ay hindi niya ikinatuwa. Mukhang ako ang masusurpresa sa mga susunod ko pang malalaman. Gayunpaman, dahil sa sobrang pangungulila ko sa kanya, niyakap ko siya.
Ang ine-expect ko, sasabihin niya sa akin, nasa ng mga gamit mo? Diretso na tayo sa tinutuluyan ko. Akala ko ganun. Pero hindi niya yung tinanong sa akin. Bagkus, kung saan niya ako dinala. Ang akala ko nga, gusto lang niya akong ipasyal. O dalhin sa restaurant na gusto niya. Pero parang iba ang ikinikilos niya. Kahit hindi ko naman kailangan mag-shopping, inilibot pa rin niya ako sa mall para ibili ng damit. Tumambay sa isang coffee shop. Hindi naman siya ganun. Tinatanong niya pa ako kung may pera pa ako. Sabi ko meron naman. Pero binigyan niya ako. Then sabi niya, itago mo yan. Dahil kailangan mo yan dito. Sa isip-isip ko, bakit? Anong dahilan? Magsasama na kami. Nagtataka rin ako. Kasi, ang alam ko kapag day off niya, wala siyang gagawin. Pero napaka-busy niya. Laging may tumatawag sa kanya. Kukunin na sana niya ang order naming coffee. Nang iniwan niya sa table namin ang cellphone niya. At doon ko na nakita ang picture sa screen ng phone niya. Siya at isang babae. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko yun. Lumabas ang mga pawis. At malamig ang pawis. Kahit na ang lakas-lakas na ng aircon. Pagbalik niya sa table namin, mahinahon ko siyang tinanong. Chad, sino yung babaeng nasa wallpaper ng cellphone mo? At dun na siya nagsabi. Akala ko kasi hindi ka napupunta rito. Nakilala ko yan. Kasi isa siya sa mga kasama namin sa apartment na tinutuluyan ko. Simula nun hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bumalik sa akin ang lahat-lahat ng sakit. Nandun din yung panghihinayang sa mga bagay na meron ako sa Pilipinas. Yung mga bagay na iniwan at ipinagpalit ko para lang makasama siya. Then pumunta ako sa apartment ng pinsan ko. Doon ako nakituloy. Tulala at hindi makapagsalita. Nagtataka ang mga pinsan ko kung bakit halos isang linggo na, pero lagi lang daw ako na nasa kama. Walang ganang lumabas. Parang gusto ko nang umuwi ng Pilipinas pero hindi naman ganun kadali. Tumagal ako sa Dubai ng 7 buwan. Nakapag-renew pa ako ng visa pero hindi ko na kinaya. Bumalik ako ng tuluyan sa Maynila. Ipinagpatuloy ko ang pangarap ko. Nag-aral ako ng fashion designing para magpatuloy sa business ko sa wedding industry. Natapos ko yun. Lumipas ang ilang taon, wala na kaming communication ni Chad. Tuluyan na rin akong bumalik sa probinsya namin. Nag-focus ako sa business ko. Akala ko tapos na ang lahat sa amin. Pero isang araw, nag-message ang sister ni Chad. Gusto nga raw akong kuhain para gumawa ng bridal gown at suit sa kasal. Hindi ako tumanggi, DJ Rocky. Total, business lang naman ang magiging ugnayan namin. Pero kabadong-kabado ako. Nung dumating ang araw ng aming prenup shoot,
Kasama pala ang kapatid ng kliyente ko, si Chad. Kasama. Present. Present sa travel. Sa iba't ibang lugar kami nag-shoot. Doon ko rin nalaman na ilang buwan na rin pala siyang nakakabalik dito sa amin. Nasa iisang van kami. Magkatabi kami sa upuan. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba yun o sinadya yun. Hindi ko nga alam kung ano magiging reaction ko. Habang nagbibiro o nagpaparinig sila na kung po pwede magkibuan kami. Siguro, napapansin nilang hindi ako komportable at panitingin lang sa labas ng sasakyan. Then dumating na kami sa venue. Oras na ng pagtulog. Yung nanay at mga kapatid niya gumawa ng paraan para magkatabi kami sa tulugan. Kinakabahan ako na natataranta. Hindi naman ako makaiwas kasi ayokong ipahalata sa mga kapatid at nanay niya na affected pa rin ako sa mga nakaraan naming dalawa. Hindi ko rin alam kung alam din nila yung nakaraan namin ni Chad kasi hindi naman ako nagkukwento. Pero malamang itong si Chad ang nagkukwento sa nanay at mga kapatid niya. Well, alam ko yung ugali ng pamilya niya. Sobrang open nila sa isa't isa. At dahil sa pagod ko, nakatulog na ako. Hindi ko pa rin siya kinibo. Fast forward, umaga na. Nagbibihis na kami. Napansin niya sigurong kanina pa ako may hinahalongkat sa bag ko. Well, ang pagkakakilala niya sa akin, makakalimutin. So may inabot siya sa akin. Inabot niya yung brief niya. O ito, gamitin mo bagong labayan. Kinuha ko naman, pero hindi ko pa rin siya kayang tingnan. Nasa venue na kami para sa shoot. Malamig, mahangin, romantic ang lugar. Busy kami sa pag-a-assist sa kapatid niya. May ilang beses ko siyang nakitang nakatitig sa akin. Ayoko namang bigyan ng meaning yun. At ipinapasok ko talaga sa kukote ko na pagkatapos nitong kasal ng kapatid niya, wala na kaming magiging communication. At ayaw ko nang maranasan uli yung sakit na naranasan ko. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nasa likod ko na siya. Sinimulan niya akong kausapin, nangumusta siya. Okay, kinausap ko na rin siya. Then araw ng kasal ng kapatid niya. Busy ako sa pag-aayos ng wedding gown ng kapatid niya. Nagkataong nasa likod ang nanay nila. At malakas niyang sabi, "Grabe talaga tong si Zai. Napaka-hands-on sa trabaho niya. Dinamutan mo na rin ba si Chad?" Tapos naghihiyawa ng mga tao. Maya-maya pa, sabi niya, "Alam mo, Zai, anak din naman ang turing ko sa'yo. Kung pwede nga lang kayo ang ikasal ni Chad, kahit isang lako pa yung lupa namin, para lang mapangasawa ka niya." At mas lalong lumakas ang tawa nilang lahat. At hindi na ako nakapagpigil pa. Unti-unti akong umalis sa loob ng venue. Hindi ko kasi alam kung mahihiya ako, matutuwa ako, o maiinis sa mga narinig ko.
Alam mo, DJ Rocky, after nun, tuluyan na akong umiwas. Alam ko sa puso ko na gustong-gusto ko siyang makita. Alam ko na gustong-gusto ko siyang makasama. Pero hindi na pwede. Hindi posible. Hindi posible mangyari ang lahat ng gusto ko. And besides, isa siyang Muslim. So ang ginawa ko, binigyan ko na lang ng oras at atensyon ang business ko. At hanggang ngayon, lumalaban pa rin ako sa buhay. Nagpapatuloy pa rin sa negosyo ko, sa career ko, as a fashion designer dito sa aming probinsya. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Muli, ako si Zai. At ito, ang aking secret file. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hi mga kabisyo, narito na naman ang inyong basa princess Rakitera na mahilig chumeka. So ang chikanes natin for today's video ay itong friend ko na napaka-metikuloso sa pera niya, as in OA talagang pagbabudget, because let's face it, mahirap talagang kumita ng pera at napakamahal na mga bilihin ngayon, no? So ito na ang plot twist. Kahapon, nagyayamag samgyup. Di gulat na gulat kaming lahat kasi usually iwas na iwas yan sa mga ganong kainan. At alam nyo ba, non-libre pa siya. Kaya naman pala siya nagka-extra na pera ay dahil sa Bingo Plus. Nalibang, nag-enjoy ng todo kalalaro at nanalo pa sa Bingo Plus. Baka tulad ng friend ko, ikaw na ang susunod na mananalo, ha? Kaya itry mo na ang Pinoy Drop Ball at iba pang mga laro sa Bingo Plus app para sa chance manalo ng jackpot up to 200 times and 15% cashback up to 4,317 pesos for new players. But wait, there's more! May chance ka ring manalo ng jackpot prize up to 312 million pesos! I-download nyo na ang Bingo Plus app sa Apple App Store, Google Play Store, or panoorin ang live streaming sa bingoplus.com. Pag-or license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ka rito. Dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Powered by Digi Plus, one of the 38 Philippine companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. 15% cashback up to 4,317 pesos promo runs from February 6, 2024 to December 21, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Zai's Secret File. Si Zai na nagmahal, nasaktan, nagnegosyo. At ngayon, nagpapatuloy sa buhay. Si Zai na nagkagusto, na in love sa bunsong kapatid ng kanyang kaklase. Tinulungan niya tong kapatid na to. Tapos ayun na, binaliwala siya kasi imbis na siya yung kasama sa Dubai, biglang boom, nag-invite ng iba. And that was heartbreaking para kay Zai. Pinutol niya na yung communication niya sa pamilya ni Chad. At ngayon ay nagfo-focus sa kanyang negosyo sa fashion industry, sa wedding industry. Anyway, Zai, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong secret file. Alam mo, napakahirap mag-move on. Lalo na kung malalim din yung pinagsamahan ninyo.
Lalo na kapag may mga give up kang mga pangarap para sa taong to. May mga isinantabi kang mga plano sa buhay para sa taong to. Pero alam mo, lahat ng yun di naman sayang eh. Because at the end of the day, nakatulong ka pa rin. Hindi man na ibalik ni Chad yung mga tulong na ibinigay mo, pero at least natulungan mo siya na makapagbago. At dahil doon, naganap siya ng bago. Ay, charot with harot! Ay, charot lang with harot. Pero ang sarap lang basahin yung secret file mo na hindi ka naging tanga sa bandang huli. Kumbaga nagpursige ka at nagpatuloy sa buhay. Humindi ka sa mga taong alam mo na magiging sanhi ng paglalim pa ng sugat na meron ka. So magpatuloy ka lang sa pagiging matatag. Nararamdaman ko na unti-unti maghihilom ka rin. Hindi mo na kayang baguhin ang nakaraan. Pero ikaw ang may hawak ng iyong kinabukasan. Naway patuloy mong yakapin ang mga magagandang bagay sa buhay mo at patuloy kang lumaban para sa iyong mga pangarap. At sa mga kabisyo natin out there na nahihirapan talaga na mag-say no o humindi sa mga taong minsang nakapanakit sa kanila, alalahanin ninyo ang kwento ni Zai. Pwede kang hindi maging marupok. Hello? Pag nakapag-focus ka sa sarili mo at meron kang itinayong negosyo, edi mas dadami lalo ang papa mo. Ay, pera mo. Diba? Hindi pera, tapos papa. Charot. Charot with harot. Anyway, kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to me, raketera@gmail.com. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.